hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, mukhang minumulto po itong si Baste Duterte. Biruin nyo di ba dapat maging masaya na kayo? Dahil na-i-archive na nga po ang impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Di ba dapat masaya na kayo? Kasi wala na kayong problema. Baka next year na ulit yung next problem nyo or yung International Criminal Court. Abay, bakit hindi na naman kayo pinapatulog? At gumagawa na naman kayo ng kwento para sirain itong si House Speaker Martin Romualdez na kesyo ang sabi na naman nila mga minamahal, paulit-ulit na lyrics. Gusto daw pong tumakbo ni House Speaker bilang presidente ng bansang Pilipinas. Ito lang matanong ko lang, bakit iniisip na agad nila yung 2028 presidential election, nasa year pa lang tayo ng 2025. Ang tagal pa ng 2028. Di ba pwedeng magpaka-public servant muna kayo? Hindi ba dapat maglingkod muna kayo? Kasi mga elected public official kayo? Bakit ang layo pa ng presidential election pero ang iniisip ninyo, election na yung mangyayari sa election? Di ba dapat nagpo-focus kayo kung sa anumang meron tayo ngayon? Nakakapagtaka lang isipin na nag-jump na sila dito sa 2028 presidential election. Wala namang binabanggit si House Speaker na tumakbo. Ito nga si Sara Duterte, nung sarali nga, ang sabi niya, see you sa 2028 mga kababayan. Nagdeklara na din siya na posible siyang tumakbo kasi ang sabi niya nga mga minamahal, wala na daw pong yung ating bayan, wala na daw pong pag-asa. So parang siya na lang daw ang natitira kaya mas parang gusto niyang ipaiwating na tatakbo siya. Hindi ba't si Sara nga yung nauna at palaging nagsasabi na tatakbo siya? Ito nga si House Speaker, wala pa ngang sinasabi. Diba? Nandito lang siya sa paglilingkod sa mamamayang Pilipino, pero bakit ang ingay ninyo? Bakit hindi kayo pinapatulog? Diba? Tingnan ninyo, itong si Baste, di puta talaga to. Itong itong si Baste na to, mga minamahal. Lang to mayabang lang to sa salita, pero kulang sa gawa Tingnan nyo mga minamahal yung balita. Sa Senado, pero buhay na buhay ang usapin sa kaso. 2028 presidency raw talaga ang motibo sa pilit na pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ano na ang update dyan? Willard, mapabonjing na dambuhalang sanggulman o tsacha na charter change, nananatiling ang ugat ng bangayan ng mga mambabatas ay ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. The speaker, I think, is aiming for the presidency in the next elections. So that's why he wants to eliminate, the opponent, before even the elections happen. Target lang ni House Speaker Martin Romualdez ang presidency sa 2028. Yan ang pagtingin ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte. Kaya raw gusto niyang maalis si VP Sara sa pwesto. Una nang sinabi ni Senator Amy Marcos na may bonjing o dambuhalang sanggol sa House of Representatives. Yun daw ang kongresistang nakikinabang sa impeachment case ng bise. Tama raw ang senadora ayon kay Mayor Baste. You know that you have money and power and influence and you can get away with anything using money with all these resources. He was brought up to be someone who, the way he is right now. Wala pang opisyal na pahayag si Romualdez tungkol dito. Sa ngayon, patay na ang impeachment case ni VP Sara. Okay. Yung bottom line natin dito, tapos na Diba? Diba dapat maging masaya na kayo? Kasi itong si VP Sara Duterte ligtas sa ngayon. Kasi mas lalong nadili nga po mga minamahalang impeachment complaint laban sa kanya. Pero bakit parang takot? Diba? Ang lahat dito kay House Speaker. Diba? Paano ba naman kasi mga minamahal? Hanggat nakaupo na Speaker of the House, sa House of Representatives itong si House Speaker Martin Romualdez, syempre unang-una dyan, hindi ligtas ang mga anomalya. Di ba, ang gumagawa ng mga anomalya at gumagawa ng mga krimen, hindi ligtas dito sa ating House Speaker. Biruin nyo nga mga minamahal, gusto nilang patalsikin
Remember, itong si House Speaker before, di ba? Naglilibot na nga eh. May naglilibot, di ba, GMA? Pero ano yung nangyari? Wala, hindi nila napatalsik si House Speaker kasi meron silang balak na patalsikin si President Bongbong Marcos. Nung hindi napatalsik si House Speaker, galit na galit, mga minamahal. Diba? Itong si Sara Duterte, siya yung unang bumatikos. Tinawag na tambalos-los. So, hindi ba pagpapakita yun na hunger for power itong si VP Sara Duterte na noon pa lang? Diba, balak na nilang patalsikin itong si House Speaker Martin Romualdez para palitan itong si PBBM kasi pag naging Speaker of the House, itong si Gloria Macapagal Arroyo, 'di ba, na advisor ni VP Sara Duterte, madali na lang ang pagpapa-impeach dito kay President Bongbong Marcos. Kaso hindi naging successful eh. Kaya galit na galit sila, mga minamahal. O isa pa dyan, yung pinaka-nightmare ng mga DDS is yung Quadcom. Kasi mga minamahal, di ba, nung panahon niya Speaker Martin Romualdez, ang daming naiungkat sa ngalan ng mga Duterte. Lalo na yung extrajudicial killings, yung crimes against humanity. Diba, ng mga kapanahunan nila. Habang si VP Sara Duterte yung leader, diba, mayroon tayong mga panelist na sobrang antatapang. Beside na expose yung kapatid mo, diba, sa simpleng budget hearing lang. Tapos biglang, uy, boom, diba, boom, biglang mayroong mga pasabog, which is mga bombshell. Nagsimula lang sa simpleng budget deliberation, pero lumabas yung mga red flags ni VP Sara Duterte, yung mga questionabling confidential funds, mga minamahal, kawalan ng malinaw na sagot ni VP Sara, lahat lumabas. Diba kaya galit na galit kayo kaya Speaker Martin Romualdez? I know na all the DDS is fear for House Speaker Martin Romualdez, not in politics, but because of receipts na mga hawak niya. Diba mga minamahal? Pakatandaan ninyo at uulitin ko sa inyo, walang sekretong hindi nabubunyag at mananatiling nakatago sa mahabang panahon. Diba? Yung pagnanakaw ninyo, yung mga confidential funds ninyo, nakakala nyo noon, walang pupuna. Ito. Diba? God works in a mysterious ways nga naman, no? Mga minamahal. Kaya dami-daming taong gustong yurakin ang imahe ni House Speaker, mga desperate para patalsikin si President, pero ano yung nangyari, ang bilis ng comeback sa inyo. Parang yung nangyari sa China. Diba, desperate na yung water cannon kayo, pero sila yung nagbanggaan. Kapwa nila mga Chinese vessels. Diba? Ang nagbanggaan. See? Ay, nako. Alright. It's me again, mga minamahal. Pengi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit, mga minamahal, notification bell for more update. Yun lamang at ingat, mga kababayan.